Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ipo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ipo, bilisan mo na at marami pa tayong gagawin sa bukid. Kunin mo na ang kalabaw at ako na ang magdadala ng mga araro. Opo, uubusin ko lang yung kape ko. Susunod po ako kaagad. Bilisan mo na at baka tanghaliin tayo. Masyado nang mainit ang sikat ng araw. Kailangan nating matapos ang pag-aararo para bukas makapagtanim na tayo. Opo, ako na po ang bahala. Naninirahan kasama ni Lolo Fernando itong si Ipo. 6 na taong gulang nang ihabilin ng mga magulang sa matanda dahil kailangan nilang mangibang bansa para magtrabaho. Sa kasamaang palad, hindi na nakauwi ang mga ito ng buhay dahil sa isang malagim na sakuna. Kaya naman si Mang Fernando na ang tumayong ama kay Ipo. Tinuruan nito ang binata ng lahat ng pamamaraan sa pagsasaka dahil ito ang kanilang ikinabubuhay. Bagaman mahirap, unti-unti namang nasanay ang binata hanggang sa naging bahagi na din ito ng pang-araw-araw na gawain. Sinikap ni Mang Fernando na mapagtapos sa sekundarya si Ipo. Pinilit na mag-aral ng kolehiyo, ngunit ayaw nitong magpatuloy dahil naaawa sa matanda. Minabuti na lamang ni Ipo na tulungan ito sa kanilang bukid. Mais at palay ang pangunahing pananim ng matanda. Sa tuwing sasapit naman na matinding tag-araw ay nagtatanim ang mga ito ng pakwan at iba pang pananim na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Dahil matanda na si Mang Fernando, wala na itong kakayanang mag-araro pa. Kaya si Ipo ang nakatalaga sa pag-aararo na mahigit 1.5 hektarya ng lupaing sinasaka. Katuwang nito ang kalabaw na pinangalanang Ligaw dahil napulot lamang ito ni Mang Fernando sa ilog na tila iniwan ng kung sinong nagmamay-ari. Kakaiba ang kalabaw na ito dahil bukod sa napakalaki ng katawan, kasing itim ng gabi ang kulay ng balat at tanging ang balahibo sa dulo ng buntot ang kulay puti na nagmimistulang apoy sa tuwing iwinawas-iwas ito ng kalabaw. Halos sabay nang lumaki si Ipo at Ligaw. Sa katunayan, sa tuwing papasok sa paaralan ang nooy bata pang si Ipo, sumusunod sa kanya ang kalabaw. Kalaunan, ginamit ito ng binata sa pagsasaka. Ngunit lingid sa kalaman ni Ipo na hindi pangkaraniwang kalabaw si Ligaw. Isang hapon, habang nagpapakain, napansin nito ang kakaibang kilos ni Ligaw. Nakatingala sa langit na tila may kung anong inaantay. Hindi ginalaw ng kalabaw ang nilagay na damo ng binata na natili itong nakatingala sa langit hanggang sa sumapit ang dilim. Dahil nagagawang pasunuri ni Ipo ang alaga, hindi na niya ito itinatali sa gabi. Pagkatapos maghapunan, nadinig ng maglolo na tila may kung sinong naghahabulan sa labas ng tahanan. Laking gulat ni Ipo nang dumungaw ito sa bintana dahil 2 kalabaw ang nakikita nitong paikot-ikot sa isang puno. Isang kulay puti at isang kulay itim. Abat, tignan mo nga naman. May bumisita pala kay Ligaw. Ipupuntahan mo nga at tignan kung may tali sa ilong yung puting kalabaw. Kung merong kunin mo
at itali nang maibalik natin sa may-ari bukas. Ayoko po. Nakakatakot yung puti eh. Tignan mo yung sungay niya no. Ang haba at ang tulis pa. Baka mamaya suwagin ako niyan eh. Ay nako Ipo, umiral na naman ang karuwagan mo. Ang sabihin mo, natatakot ka lamang sa dilim. Hindi naman po sa ganun lolo. Tignan mo kasing mabuti yung kulay puti. Parang kakaiba yung itsura niya. Hindi ko na makikita yan. Gawa ng malabo na ang mga mata ko. Hala sige na, tignan mong mabuti kung may tali yung kalabaw na puti. Baka mapagbintangan pa tayong nagnakaw ng kalabaw. Nakakahiya sa kapitbahay. Lumabas ng bahay ang binata. Tinignan ko may tali sa ilong ang puting kalabaw. Ngunit nagtataka ito. Dahil kagaya ng alagang siligaw, hindi din ito tinalian ng may-ari. Lo, wala din pong tali ito eh. Kanino kaya to? Hayaan mo lang. Baka umuwi din yan mamayang madaling araw. Sige na, pumasok ka na dito. Patuloy na pinagmamasdan ng maglolo ang dalawang kalabaw na tila nagsasayaw paikot sa malaking puno ng bubog. Ilang minuto ang nakalipas, nagdatingan naman ng mga alitaptap. Namangha ng husto ang binata. Ito ang unang pagkakataong nasaksihan ang ganong uri ng tanawin. Halos wala ng kakahuyan sa paligid dahil ginawa na itong taniman ng mais at tubo. Kaya bihira na din magpakita ang mga alitaptap. Lolo, kakaiba talaga yung mga alitaptap no? May sarili silang mga sulo. Ilan lang sila sa mga hiwaga ng kalikasan na po na hindi nauunawaan ng karamihan. Sayang lang at unti-unti nang nauubos ang kanilang tahanan dahil sa kagagawa nating mga tao. Hindi mo naman kasi masisisi yung mga tao, lo. Sa patuloy nating pagdami, nangangailangan tayo ng lugar na titirhan. Kung sa bagay, tama ka naman. O siya, hayaan mo na ang mga litap-tap na yan. Ang mabuti pa matulog ka na at marami pa tayong gagawin bukas. Pag-uusap ng dalawa. Habang nakahiga, patuloy na pinakikiramdaman ni Ipo ang kilos sa labas ng bahay. Unti-unti nang nawawala ang malalakas na yabag hanggang sa tuluyan na itong nanahimik. Hindi mawala sa isipan ni Ipo ang tungkol sa puting kalabaw. Nagtataka ito kung sino ang nagmamay-ari. Bakit hinayaan lamang itong makalabas hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Kinabukasan, nagising ng maaga si Ipo. Nagpakulo ng tubig para magkape. Habang inaantay na kumulo, nagpa siya itong sumalok ng tubig na pangligo. Medyo malayo ang balon mula sa tahanan, kaya naman dalawang malalaking galon ang dala nito pababa. Napadaan siya sa tinutulugan ng alagang siligaw. Nanlaki ang mga mata. Naroon pa din ang puting kalabaw. Dali-dali itong bumalik upang gisingin si Mang Fernando. Lolo, yung puting kalabaw nandyan pa din. Anong sinabi mo? Hindi umalis ang isang yon. Dali-daling bumangon ang matanda. Sinilip ito sa bintana. Nagulat si Mang Fernando nang makitang nakahiga sa tabi ng kanilang alaga ang puting kalabaw. Nakapagtataka naman. Bakit kaya hindi umalis itong isang to? Sandali lang ha. Titignan ko nga mabuti. Baka naman may mga palatandaan sa katawan na makapagtutukoy kung kanino yung kalabaw na yan. Nilapitan ng matanda ang puting kalabaw.
upang tignan kung may makikitang palatandaan ng may-ari. Laking gulat ng matanda nang tignan niya ng malapitan ang katawan ng kalabaw. May mga simbolong nakasulat sa likod nito na parang mga sinaunang titik. Ano pulo? May mga palatandaan ba ng may-ari? Hindi ako sigurado, Apo. Pero may mga simbolo sa likod ng kalabaw na parang sinaunang mga letra. Hindi ko mabasa eh. Para ding hindi sinadyang ilagay. Basta hindi ko maipaliwanag. Pero sigurado kong hindi gawa ng tao ang mga yon. Hindi gawa ng tao? Sino may gawa nun kung ganun? Hindi ko din alam, Apo. Ay nako, Kung patuloy tayong magtatanungan dito, wala din namang mangyayari. ang mabuti pa lolo, ako na lang ang pupunta sa bukid para tapusin yung pag-aararo. Pumunta po kayo sa baryo at magtanong sa mga tao. Pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos mag-agahan, kinuha na ni Ipo ang alaga upang kabitan ng karosa. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil kung saan nagpupunta si Ligaw, sumusunod lamang ang bago nitong kaibigan. Ayos ka, Ligaw ah. Ikaw yung pinupuntahan ng babae sa bahay. Napakapogi mo. Wika ng binata. Hinayaan ni Ipo na sumama ang puting kalabaw papunta sa taniman. Habang nag-aararo ang binata, nakabuntot din ito sa kanya. Pagka-uwi ng bahay, nakabuntot pa din ang puting kalabaw. Naroon na din si Mang Fernando kasama ang isa pang matanda. Nandito ka na pala, po. Siya nga pala, Mang Mauro. Yan yung kalabaw na sinasabi ko. Hindi ko alam kung sino ang may-ari. Nasaan ang sinasabi mong kalabaw? Wala naman akong nakikita. Laking pagtataka ni Mang Fernando dahil nakikita nilang nakatayo sa likod ni Ipo ang puting kalabaw. Ano bang wala, Mang Mauro? Ay ano, nakatayo sa likod ni Ipo. Mukhang lasing ka na yata eh. Hindi pa ako lasing, Fernando. At alam ko kung ano ang nakikita ko. Maliban sa alaga niyong kalabaw, wala na akong nakikita. Maging si Ipo ay nagtaka dahil nakatayo lamang sa likod nito ang puting kalabaw. Paano niyong hindi nakikita, Mang Mauro? Heto nga nasa likod ko. Pasensya na kayo, pero wala talaga ako nakikita. Ano bang nandyan sa likod mo? Puting kalabaw nga po, Mang Mauro. Anong hindi mo makikita? Ang laki-laki nito. Dahil hindi makapaniwala, naglakad ito papunta kay Ipo. Laking gulat ng binata dahil biglang umatras ang puting kalabaw at sinuwag ang matanda. Tumilapon ito at bumagsak sa dayamihan. Dali-dali itong tumayo at tumakbo palabas ng bakuran. Anong nangyayari? Sinong sumuwag sa akin? Sinabi ko na nga po sa inyo, ayaw niyong maniwala eh. Mukhang alam ko na kung ano ang tinutukoy mo, Fernando. Ikaw, kung naririnig mo ko, huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Wika ni Mang Mauro. Unti-unting lumitaw ang nilalang. Nakatayo ito sa tabi ni Ipo. Kagaya ng inaasahan ko, isang bawa ang napadpad sa inyong bakuran. Maswerte ka, Fernando. Bibihira lamang ang mga taong pinipiling gabayan ng mga bawa, lalo pa ng puting bawang ito. Dahan-dahang naglakad si Mang Mauro.
Idinampi ang kamay nito sa ulo ng puting kalabaw. Biglang tumirik ang mga mata nito. Nang isay, matapos ay biglang natumba. Mabuti na lamang ay nasa loo ito ni Ipo. "Bakit, Manong? Ano po bang nangyari sa inyo?" May sinabi sa akin ang nilalang na yan. Nagpunta siya sa lugar na ito dahil matagal na nitong hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Yon ay walang iba, kundi ang alaga niyong siligaw. Nagkatinginan ang maglolo. Napagtanto ng mga ito na hindi pangkaraniwang kalabawang alaga. Napulot ko lamang siligaw sa tabing ilog. Wala namang nagmamay-ari at wala ding naghanap. Kaya nagpasya kong iuwi na lamang at alagaan. Hindi ko naman akalaing engkantong kalabaw pala ang inaalagaan namin." Hindi lang basta engkanto, kundi mataas na uri. At maliban pa doon, kailangan niyong maghanda dahil may mga tumutugis sa kanila. Mga nilalang na naglalayong ubusin ng kanilang angkan. Pag-uusap ng dalawang matanda. Sana naman maintindihan ko din yung salita nila. Ano pa po bang sinabi ng puting kalabaw, Manong? Maliban sa babala, wala naman na siyang sinabi. At kung gusto mong maunawaan ang kanilang sinasabi, kailangang pakinggan mo ang tinig nila gamit ang iyong puso. Wika ng matanda. Matapos ay nagpaalam na ito. Nangako si Mang Mauro na walang pagsasabihan tungkol sa nangyari. Kinagabihan, hindi mawala sa isip ng binata ang mga sinabi ng matanda. Nakahiga na si Ipo ng mga sandaling yun, ngunit hindi siya makatulog. Nagpasya ang binatang lumabas ng silid upang uminom ng tubig. Pagkarating sa kusina, napansin ng binatang tila balisa ang dalawang kalabaw. Walang tigil sa paglakad ang mga ito at paikot-ikot sa malaking puno. Lumabas ng tahanan ang binata upang tignan kung ano ang nangyayari sa dalawang kalabaw. "Ligaw, ano bang nangyayari? Bakit parang may kinakatakutan kayo?" Tanong ng binata. Nilapitan nito ang alaga upang pakalmahin. Isang pambihirang kaganapan ang nasaksihan nito. Biglang nagliwanag ang sungay ng puting kalabaw at sa gulat ni Ipo, napaatras ito at natumba. "Huwag kang matakot, Ipo. Idampi mo ang kamay mo sa ulo ni Ina para marinig mo ang kanyang sasabihin." Napalingon si Ipo sa alaga. Dali-dali itong tumayo. "Teka, Ligaw, ikaw ba yung nagsasalita?" "Oo, Ipo. Ako nga. Matagal ko nang sinusubukang kausapin ka. Ngunit hindi mo ako nadidinig." "Pero paano kita nakakausap ngayon?" "Yon ay dahil nabuksan ang iyong kakayanang marinig ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Ina. Ngayon, sundin mo na ang sinabi ko at mahalagang malaman mo ang sasabihin ni Ina." Sumunod ang binata sa sinabi ni Ligaw. Idinampi nito ang kamay sa ulo ng puting kalabaw. Unti-unti ay nadinig ang tinig ng babae. "Ngayong narinig mo na ang boses ko, makinig kang mabuti, binata. Nasa panganib ang buhay naming mag-ina. Kami na lamang ang natitira sa aming angkan at kailangan ko ang tulong ninyo." Teka, pangkaraniwang tao lang kami. At kung mga engkanto ang kalaban,
wala kaming magagawa. Pero sabihin mo sa akin kung ano ang may tutulong ko. May magagawa ka, binata. Kaming mga bawa, may kakayanang magbigay ng lakas sa mga taong karapat-dapat. At napatunayan na ng aking anak na ikaw ang taong yon. Ngayon, kung iyong mamarapatin, Ipo, hayaan mong ipagkaloob ko sa iyo ang sinasabing kakayanan ng aking ina. Teka, sandali lang. Baka kung ano yung mangyari sa akin ha? Walang magbabago sa pisikal mong anyo, ngunit madaragdagan ng 10 beses ang lakas, maging ang bilis mo. Walang ano-ano eh. Biglang idinikit ni Ligaw ang ulo sa katawan ng binata. Naramdaman ito ang kakaibang daloy ng enerhiyang unti-unting pumapasok sa katawan niya. Dahan-dahang bumibigat ang pakiramdam ni Ipo hanggang sa tuluyan itong mapaluhod. Kalaunan, natumba ito, nawala ng malay. Nagising na lamang ito nang maramdaman ng pagdampi ng ilong ni Ligaw sa muka. Anak nang, dito pala ako nakatulog. Nanaginip yata ako kagabi. Ano ba yung nangyari, Ligaw? Bakit ako nandito? Hindi pa naginip ang nangyari kagabi, Ipo. Totoo ang lahat ng yon. Nanlaki ang mga mata ni Ipo nang madinig ang boses ni Ligaw. Mahabaging langit! Ikaw ba yung nagsasalita, Ligaw? Teka, parang hindi naman ako nakainom ah. May katigasan din talaga ang ulo mo. Sinabing hindi nga panaginip ang nangyari kagabi at totoong nadidinig mo ang boses ko. Kung totoong nangyari yung lahat ng iyong kagabi, anong ginawa mo? Dahil ang huli kong natatandaan, dinikit mo yung sungay mo sa katawan ko eh. Tapos ayun na, hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, binigyan kita ng kakaibang kakayanan. Kung hindi ka pa di naniniwala, subukan mo. Tumayo si Ipo. Itinulak ang natumbang puno sa tabi ng pinaglalagian ni Ligaw. Laking gulat nito dahil walang kahirap-hirap na gumalaw ang malaking punong yon papunta sa gilid. Napangiti si Ipo. Hindi makapaniwalang totoo ang sinasabi ng alagang kalabaw. Kung totoo yung binigay mong lakas sa akin, totoo din ba yung sinabi ng nanay mo na nasa panganib ang buhay ninyo? Oo, tama ang sinabi mo, Ipo. At wala kaming magagawa kung hindi tumakas na lang. Pag-uusap ng dalawa. Tila konektado ang isip ng mga ito. Dumaan sa isipan ni Ipo ang alaala ng nangyari bago pa man mapulot ni Mang Fernando Siligao. Ito ay base sa mga nakitang pangitain ni Ipo. Bilisan mo, anak. Kailangan nating makalayo sa lugar na ito. Hindi ka dapat maabutan ng mga taong yon. Pero ina, hindi ko na kayang tumakbo. Nangihina na po ang tuhod ko. Kailangan mong kayanin, anak. Kung hindi mamamatay tayong pareho. Walang laban ang iyong ama sa lakas ng mga taong yon. At ngayong wala na siya, ikaw na ang pag-asa ng ating angkan. Tumatakbo palayo mula sa kanilang pamayanan ang dalawang bawa. Nang mga sandaling ito, ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ng isilang ni Ilang Siligao. Ni hindi ito nagkaroon ng pagkakataong mabigyan ng pangalan ng ina dahil na din sa panganib na kinakaharap. Patuloy silang tumatakbo
para takasan ang malupit na mga mangaso. Ang pakay na mga ito ay ang kanilang mga puso at dugo. Sa kasamaang palad, napadpad sina Ilang at Ligaw sa isang matarik na bangin. Naabutan na sila ng mga taong humahabol. Huwag na kayong tumakas pa. Wala na din kayong mapupuntahan. Bakit hindi na lang kayo sumuko? Total wala namang silbi ang mga buhay ninyo. Wika ng lalaki. Medyo malayo pa ito. Kaya nag-isip ng paraan si Ilang para iligtas ang buhay ng anak. Patawarin mo ko, anak. Ngunit ito lamang ang naiisip kong paraan para manatili kang buhay. At balang araw, darating ako para hanapin ka. At sa pagkakataong yun, magkakasama muli tayo sa habang panahon. Wika ni Ilang, sabay tulak kay Ligaw sa bangin. At habang nahuhulog ang munting bawa, biglang bumukas ang isang lagusan. Tuluyan itong nakapasok sa ibang dimensyon. Bumagsak ito sa malalim na bahagi ng ilog. Mabilis na lumangoy papunta sa pangpang amunting bawa at tilingon ang lagusang pinagmulan. Unti-unti itong sumasara at ang huling nakita ni Ligaw ay ang inang sinisilo ng mga mangangaso. Matapos ang pangitain yun, nagbalik si Ipo sa ulirat. Ganun pala yung nangyari sa inyo. Ngayon mas nauunawaan ko na. Pero bakit hindi kayo lumaban? Hindi ba may taglay kayong mga lakas? Ang lakas na yun, baliwala kung hindi namin kasama ang nilalang o taong ginagabayan namin. Namatay si Ama dahil ng mga oras na sumalakay ang mga mangangaso. Wala na ang taong kanyang ginagabayan. Iniwan siya nito at piniling talikuran ang landas ng liwanag. Ikinalulungkot ko yung pagkawala ng iyong ama, Ligaw. Pero yung taong humahabol sa inyo, alam mo ba kung sino siya? Oo, matagal na niyang tinutugis ang aming angkan. Kung hindi sa proteksyon ng dakilang haring sarangay, matagal nang naubos ang aming lahi. Kung ganun, anong nangyari? Nasaan na ang hari niyo? Kagaya ng sinapit ng aking ama, iniwan din kami ng aming pinuno upang sumama sa mga kalabang si Raul. Siya ang taong humahabol sa amin. At siya din ang sinamahan ng aming pinuno. Kaya naging napakalakas ng taong yon. Pero teka, Ligaw, ipaliwanag mo nga mabuti. Ano ba yung kapangyarihang taglay ng hari nyo? Saka bakit siya sumama? Ang mga sarangay nagtataglay ng hindi masukat na pisikal na lakas. Bukod pa dito, may kapangyarihan ang mga sungay nilang magbukas ng dimensyon mula sa mundong ito at pabalik. Malaki ang pangangatawan nila na halos 10 talampakan ng taas. Walang makakapantay sa kanila sa labanan. Wala ni isa sa amin ang nanalo sa kanya. Nakakatakot namang makalaban ng hari nyo. Pero sigurado ka bang sarili niyang pagpapasya yung nangyayari? Baka naman. Ang totoo, hindi ako sigurado. Ngunit isang bagay lang ang alam kong mahalaga. Kailangan nating paghandaan si Raul. At ngayong nakapili na ako ng taong gagabayan, magagawa ko ng gamitin ang natatago kong kapangyarihan. Teka, anong ibig mong sabihin? Kaya kong ipakita sa iyo ang totoo kong anyo, Ipo. Kailangan mo lang banggitin ang totoong pangalan ko.
Hindi ba ligaw yung pangalan mo? Ang tatay mo lang ang nagbigay sa akin yan. Pero hindi yan ang totoo kong pangalan. Pakinggan mong mabuti ang puso mo at madidinig mo ang totoo kong pangalan. Pumikit ang mata ng binata. Huminga ng malalim. Hindi nito namalayang unti-unti na niyang idinadantay ang kamay sa noo ni Ligaw. At walang ano-ano, sinambit nito ang mga katagang Exora. Biglang sumambulat ang napakalakas na enerhiya. Dahilan para mauga ang mga puno sa paligid at magliparan ang mga ibon. Dahan-dahang idinilat ni Ipo ang mga mata. Tumambad sa harap ng binata ang isang matipunong lalaki na may katawang tao at ulo ng kalabaw na may hawak na malaking itak. Magaling, Ipo. Ang nakikita mo ngayon ang anyo ng isang sarangay dahil sa pag-iisa ng ating mga diwa. Nagawa kong pataasin ang aking antas. Wika ni Ligaw habang pinagmamasdan ang mga kamay. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga bawa ang totoong pinagmulan ng mga sarangay. Matapos ipakita ang totoong anyo, muling nagbalik sa pagiging kalabaw si Ligaw. Sakto namang paglabas ni Mang Fernando na may dalang tasa ng kape. Oh, bago ka tumuloy sa bukid ha, heto, inumin mo muna ang mainit na kape. Ipinagbalot din kita ng nilagang kamote at bagoong isda nang meron kang baunin. Salamat po, Lolo, ha. Ubusin ko lang po ito. Aalis na din kami ni Ligaw. Matapos magkape, kagad nang lumakad si Ipo at Ligaw. Nang mga sandaling yon, papunta sa bayan ang mga ito upang magdala ng mga naaning mais sa bagsakan. Hila-hila ni Ligaw ang karosa na may kargang mais nang bigla silang harangi ng dalawang kalalakihan. Napaatras si Ligaw. Natanggal sa pagkakakabit ang gota, kaya bumagsak ang karosa. Pasensya na, bata. Nagulat ko yata ang kalabaw mo. Aliga, hayaan mong tulungan ka namin dyan. Wika ng lalaki. Hindi naman nagsasalita si Ipo. Hinayaan niya lamang ang mga kalalakihang ayusin ang gota. Ngunit napansin itong nakatitig si Ligaw sa kanya. Ang lalaking yan, walang iba kundi si Raul. Siya ang taong tumutugis sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Ipo. Bigla nitong itinulak ang isa sa mga lalaking nag-aayos ng gota. Ako na po ang bahalang mag-ayos niyan. Salamat na lang po, Manong. Kami ang dahilan kung bakit natanggal ang gota ng iyong kalabaw. Kaya hayaan mong kami ang mag-ayos. Ayos lang po. Maliit na bagay, Manong. Ako na po ang bahala. Saka mas gamay ko po kasi yung tamang pagtatali ng gota sa leeg ng kalabaw ko eh. Napakaganda nitong kalabaw mo ah. Mabilog ang katawan at maganda ang kurba ng sungay. Paniguradong alagang-alaga mo ang kalabaw na ito. Opo. Katuwang po kasi namin siya sa paghahanap buhay. Kaya kailangan ding alagaan na mabuti. O siya, kung iyan ang gusto mo, pasensya na ulit. Mauuna na kami. Pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlong lalaki habang pinagmamasdan naman ng binata ang mga ito.
Mukhang hindi naman masamang tao yung Raul na yun. Sigurado ka bang siya yung tumutugis sa inyo, Ligaw? Sigurado kung siya ang tumutugis sa amin. Pero ang nakakapagtaka, parang may nagbago sa kanya. Baka naman nagkakamali ka lang. Hayaan mo na. Wala naman siguro silang gagawing masama eh. Tama ka. Tara na at kailangan nating madala ang mga mais sa bayan bago tayo tanghaliin. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa bagsakan ng mga paninda. Habang nag-aantay ng bibili, muling nakita ni Ipo ang tatlong kalalakihan. Nakikipag-usap ang mga ito sa mga tao na tila may kung anong hinahanap. Laking gulat ng binata nang bigla siyang ituro ng taong kausap ng mga kalalakihan. Naglakad papunta sa kanya ang pangkat. Napatayo si Ipo at hinarap ang mga ito. Nagkita tayo ulit. May hinahanap lang akong tao at tinuro ka sa akin ng taong yun. Ganun po ba? Sino po ba yung hinahanap ninyo? Isang taong nagngangalang Mang Fernando. Lolo ko po si Mang Fernando. Bakit po? Ano po bang kailangan ninyo? Maaari mo ba kaming dalhin sa kanya? Importante lang at huwag kang mag-alala. Dahil wala kaming masamang tangka. Alam kong diskumpiyado ka dahil hindi mo kami kilala. Pero sinisiguro ko sa iyong hindi masama ang pakay namin. Naunawaan ko po. Sige. Sumama na lang po kayo sa akin pa uwi. Hinihintay ko na lang po yung bibili nitong mga mais ko. Matapos mabili ang mga dalang mais ni Ipo, nagpa siya itong umuwi. At habang naglalakad, nakikipag-usap si Ligaw sa binata sa pamamagitan ng isipan. Wala akong tiwala sa mga taong yan. Sigurado ka bang gusto mo silang isama sa pamamahay niyo? Hindi natin sigurado eh. Ang tangi nating magagawa, maghanda sa mga posibleng mangyari. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya pa, nakarating na ang mga ito sa tahanan ng binata. Nakaupo sa atangan si Mang Fernando habang naghihimay ng mga gulay. O apo, mabuti naman at nakauwi na kayo. Teka, may mga bisita pala tayo. Tara, tumuloy kayo. Wika ng matanda. Opo, Lolo. Hinahanap ka nila sa bayan eh. Kilala mo ba yung mga taong yan? Parang pamilyar sa akin yung mukha ng isa sa kanila. Teka, bakit hindi mo sila patuluyan nang malaman ko kung ano ang pakay nila? Pinatuloy ni Ipo ang mga panauhin. Pinaupo ito sa kanilang maliit na balkonahe. Maupo muna kayo. Dadalhin ko lang yung kalabaw sa torel. Wika ni Ipo. Ngunit hindi sumunod si Ligaw. Sa halip ay naglakad ito palapit sa tahanan at doon naupo. Hindi ako aalis dito, Ipo. Alam kong walang gagawing mabuti ang taong ito. Oo, alam kong wala kang tiwala sa kanila. Pero kailangan nating malaman ang totoong pakay ng mga yan kay Lolo Fernando. Pag-uusap ng dalawa. Muling ibinaling ng binata ang atensyon sa mga panauhin. Ano ho ba ang maitutulong ko sa inyo? May nakapagsabi sa amin na nakapulot kayo ng isang batang kalabaw. Mga 10 taon na ang nakakaraan. Maaari ko bang malaman kung nasaan na ang kalabaw na yon?
Napatingin si Mang Fernando kay Ipo at Ligaw. Yun ba? Matagal ko nang naibenta ang kalabaw na yon. Masyadong malamya at ang hirap pasunurin. Kaya nagpasya kong ipagbili na lang. Kesa masayang ang pagod ko kakaturo. Bakit naman ninyo hinahanap? Kayo ba ang may-ari nun? Hindi naman po sa ganon. Importante lang kasing makita namin ang kalabaw na yon. Pero kung naipagbili nyo na po siya, wala na po tayong magagawa. Pasensya na kayo ha. Mukhang nabigo kayo sa lakad ninyo. Pero bago kayo umalis, bakit hindi muna kayo maghapunan? Mukhang magandang ideya yan, Manong. Sige po, nakakapagod din kasi yung maglakad pabalik ng bayan nang walang laman ng sikmura. Pag-uusap ng mga ito, patuloy na pinakikiramdaman ni Ipo ang kilos ng mga kalalakihan. Habang nag-uusap ang mga ito, hindi maiwasan ng binatang pansinin ang mga dalang gamit ng panauhin. Napansin ko po, may mga dala pala kayong baril. Mangaso po ba kayo? Oo bata, mangangaso kami at pangproteksyon lamang ang mga baril na ito. Ganun po ba? Ano naman po yung dahilan? Bakit hinahanap niyo yung napulot na kalabaw ni Lolo? Mahabang kwento at pwedeng hindi ka pa maniwala. Subukan po ninyo ako. Total, hindi pa naman nakakapagluto si Lolo O sige, kung talagang mapilit ka, ang kalabaw na yon ay hindi pangkaraniwan. Sinasabing anak siya ng engkantong kalabaw na tinatawag na bawa. Paliwanag ni Raul. Ngunit patuloy lamang itong pinakikiramdaman ni Ipo. Bawa? Narinig ko na nga po yun Pero bakit nyo naman kailangan tugisin yung bawa? Ano po ba yung kailangan nyo sa kanila? Hinahanap namin ang natitira sa kanila. Dahil nakagawa ko ng malaking pagkakamali. Muntik nang maubos ang kanilang lahi. Dahil sa amin, alam kong may nakaligtas na dalawa. Ang ina at ang sinasabi kong batang kalabaw. Wika ni Raul. Ngunit hindi naniniwala si Ipo. Napahinto sa pagkwento ang panauhin. Dahil biglang tumayo si Ligaw. Huminga ito ng malakas sa kanyang ilong. Saglit na nawala sa atensyon si Raul. Ngunit kalaunan, nagpatuloy din ito. Hinahanap namin sila para sana humingi ng kapatawaran. Ganun po ba? Paano po kung makita niyo sila ngayon? Hindi nakapagsalita si Raul. Tila may kung ano itong nararamdaman sa paligid. Tumayo ang lalaki. Naglabas ng sandata. Napaatras naman si Ipo lalo nang itutok ni Raul sa kanya ang baril. Tama na ang pagkukunwari. Alam kong nandito pa ang kalabaw na yon. Ilabas na siya. Kung ayaw mong kumalat ang utak mo sa lupa. Banta ni Raul. Masyadong okupado ang isipan nito kay Ipo. Kaya hindi niya napansin si Mang Fernando na may daladalang isang kasirolang mainit na sinabawang gulay. Ibinuhos ito na matanda sa mga kasama ni Raul. Biglang isinara ang pinto. Nilingon naman ito ng lalaki. Ngunit akmang sisipain na ang pinto. Bigla naman itong sinuwag ni Ligaw. Tama ang hinala ko, Ipo. Wala nga silang gagawing maganda. Nararamdaman ko din yun, Ligaw. Kaya nga kinumpronta ko na para lumabas yung totoo niyang kulay. Wika ng binata. Nakatayo na ito sa tabi ni Ligaw.
habang hinihintay ang susunod na gagawin ni Raul. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamaling nga ang batang bawang nakaligtas sa amin noon. Nasaan ang iyong ina, munting bawa? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ngayon, kung gusto mo kong kalabanin, sige, sumugod ka sa akin. Hamon ni Ligaw. Matapang ka na ngayon. Huwag mong ipagmalaki sa akin ang sungay mo. Dahil kahit saang anggulo tignan, wala ka pa ring panama sa alaga ko. Wika ni Raul. Biglang lumitaw sa likod nito ang napakalaking nilalang na may hawak na pamalo. Nako, naloko na Ligaw. Hindi ba yan yung sarangay na sinasabi mo? Wika ni Ipo. Bahagya itong nakaramdam ng takot. Hindi lang basta sarangay. Siya ang hari namin. At hindi ko alam na si Raul pala ang taong pinaglilingkuran niya. Wika ni Ligaw habang nakatingala sa nilalang. Ano? Mag-uusap na lang ba tayo? Wala ka bang gagawin, bawa? Kaya ba natin siyang harapin, Ligaw? Magtiwala ka lang sa lakas mo, Ipo. Alam kong unang beses mo itong gagamitin. Pero huwag kang mag-alala. Nasa likod mo lamang ako. Laking gulat ni Raul. Biglang sumugod si Ipo, sabay suntok. Bahagyang napaatras ang lalaki dahil sa lakas ng pagtama ng kamao ng binata. Tignan mo nga naman, punong-puno ka ng sorpresa. Yan ang gusto ko. Nagugulat sa mga pangyayari. Wika ni Raul habang pinapahiran ang dugo sa bibig. Napangiti naman si Ipo dahil nakaramdam ito ng gaanang kalooban nang matamaan ng suntok ang kalaban. Huwag kang mag-alala. Marami pa ako nakatago. At kung hindi ka pa aalis sa lugar namin, hindi ako magdadalawang isip na pakawalan lahat sa'yo. Ngunit biglang humarang ang sarangay. Inihampas nito ang kanyang pamalo, dahilan para yumanig ang paligid at mawala ng balanse si Ipo. Muling itinaas ng sarangay ang pamalo, akmang ihahampas na sana nang biglang iharang ni Ligaw ang katawan sa binata. Ligaw, anong ginagawa mo? Mapapahama ka. Hayaan mo lang ako. Alam ko ang gagawin, Ipo. Tumayo ka at ako ang haharap sa hari namin. Dali-daling umalis si Ipo. Tumayo sa sulok. Hinarap naman ni Ligaw ang sarangay. Lapastangan kang bawa. Mababang uri. Sino ka sa palagay mo para pigilan ako sa gagawin ko? Wika ng sarangay. Alam kong hindi mo ko kilala, Haring Sarangay. Pero ang aking ama, isa sa mga tagapaglingkod mo. Kagaya mo, minsan niya ding ipinaglaban ang lahing pinoprotektahan mo. Wala akong pakialam sa kung sino man ang tinutukoy mo. Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong durugin kita ng pino. Pasensya na ka, mahalan. Pero hindi kita hahayaang sakta ng taong yan. Pwes, mamatay kang kasama nila.
Itinaas ng sarangayang pamalo. Buong lakas itong inihampas kay Ligaw. Yumanig ang buong paligid. Natabunan ng alikabok ang paningin ni Ipo, kaya hindi nito nakita ang mga sumunod na pangyayari. Yan lang bang ipinagmamalaki mo, binata? Pasensya na, pero hindi uubra sa akin ang ganyan. Wala na ang pinagmamalaki mong bawa, kaya sabihin mo sa akin kung nasaan ang isa ba. Huwag kang magpapakasiguro. Oo, wala na ang bawa. Pero tignan mo kung sino ang dumating. Unti-unting humupa ang alikabok. Tumambad sa harapan ni Raul ang dalawang sarangay. Ang isa ay may hawak na malaking palakol na ginamit nitong pangsalag sa pamalo ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi niya inakalang ganito ang mangyayari. Itinulak ni Ligaw ang haring sarangay. Walang tigil na sumalakay. Talagang puno ka ng sorpresa. Ngayon, maghanda ka dahil magsisimula na ang totoo nating laban. Sana lang tumagal ka. Hindi natin malalaman kung hindi susubukan. Pag-uusap ng dalawa. Sabay tumakbo ang mga ito para salubungin ang isa't isa. Nagsalpukan ang kamao ng dalawang kalalakihan. Halos tabla ang kanilang lakas. Hindi makapaniwala si Raul dahil sa taglay na lakas ni Ipo. Patuloy na sumugod ang lalaki sa pag-aakalang manghihina bandang huli ang binata. Ngunit laking pagtataka nito dahil habang tumatagal, tila mas lumalakas lamang si Ipo. Lingid sa kanyang kaalaman na hindi lang si Ligaw ang pinagmumula ng lakas ng binata, kundi maging ang ina nitong si Ilang. Patuloy lamang sa pagsasalpukan ang dalawa hanggang sa mapuruhan ni Ipo si Raul. Oh, anong problema? Suko ka na ba? Paano ito nangyari? Paanong hindi nauubos ang lakas mo? Kung natatandaan mo, hindi lang iisang nakaligtas na bawa, kundi dalawa. Biglang nagpakita ang puting kalabaw sa tabi ni Ipo. Bagay na ikinagulat naman ni Raul. Napahinto rin sa pagsalakay ang haring sarangay. Napatitig ito kay Ilang. Ilang, anong ginagawa mo dito? At paano kang nabuhay? Mahabang kwento, mahal na hari. Nagpapasalamat ako sa mga taong kumupkop sa aking anak. Kung hindi dahil sa kanila, tuluyan ang naubos ang lahing pinanggalingan mo. Gumising ka, haring sarangay. Hindi ito ang nakilala kong pinuno. Nasaan na ang haring pinangangalagaan ng kanyang nasasakupan? Ibinaba ng haring sarangay ang sandata. Napaatras ito. Ang buong akala ko, nawala na ang lahat sa akin. Ngunit nandito ka. Pinaniwala mo ko sa isang kasinungalingan tao. Nilinlang mo ko para makipag-isa sa'yo. Sigaw ng haring sarangay habang nakatingin kay Raul. May kung ano naman itong hinila. Nagpakita ang mga kadenang nakatali sa katawan ng hari. Wala ka nang magagawa. Kahit ano pang pagpupumiglas ang gawin mo, sarangay. Susundin at susundin mo ang mga utos ko. Hindi yon mangyayari. Kung tuluyan ko itong puputulin,
Wika ni Ligaw. Sabay taga na mga kadena. Nanlaki ang mga mata ni Raul nang makita nitong nakawala ang kanyang bihag na nilalang. Naglakad papunta sa kanya ang Haring Sarangay. Walang pagdadalawang isip na inihampas ang dala nitong sandata na naging dahilan ng agarang kamatayan ni Raul. Tama kayo. Nabulagan nga ako ng maling paniniwala. Nagpadala ko sa panlilin lang ng taong ito. Ngayong alam ko na buhay ka, mapapanatag na kung muli nating maitatayo ang kahariang sinira ng taong ito. Sandali nga, ipaliwanag nyo nga dalawa kung ano ang totoong kaugnayan nyo sa higanting kalabaw na yan. Si Haring Sarangay ang aking ama, Ipo. Sa makatuwid, ang aking anak na pinangalanan mong Ligaw ay isang maharlikang engkanto. Siya ang susunod na hari ng mga bawa. Dahan-dahang lumingon si Ipo kay Ligaw. Hindi ito makapaniwala na ang kalabaw na inalagaan sa loob ng 10 taon ay ang susunod na hari ng mga engkanto. Hindi ko alam kung ano ang pakay niyong mag-ina. Bakit hindi niyo ito sinabi sa akin nung una pa lang? Patawad, Ipo. Dahil sa nangyari, nawala ang tiwala namin sa mga tao. Kaya hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Ngunit ngayong napatunayan mo ang iyong sarili, nararapat lamang na marinig mo ang lahat ng ito. Kung hindi pa humantong sa gulo, hindi pa kayo magsasalita. Pero ayos lang. Naiintindihan ko naman kayo . Mabuti na lang nagising sa katotohanan tong tatay mo. Kung hindi, baka nagkandalasog-lasog na yung katawan ko. Hindi pa tapos ang laban, kaya huwag ka munang magdiwang binata. May iba pa siyang mga kasama at sa oras na ito, paparating na sila kaya hanggat maaari, magsipaghanda na kayo. Ligaw. Kakaibang pangalan, pero magandang pakinggan. Pasensya ka na kung kailangan kitang hagupitin ng hagupitin. Hindi ako ang may hawak ng katawan ko. Alam mo yan. Wala kang dapat ipaliwanag, kamahalan. Kahit durugin mo pa ako ng pino, kung para sa karangalan mo, buong puso akong susunod sa'yo. Kung ganun, maghanda ka't nandito na sila. Naglabasan mula sa paligid ang mga itim na nilalang. Gumagapang ang mga ito sa lupa. Ang ilan naman ay mula sa himpapawid. Nakakatakot naman yung pagmumukha ng mga yan. Huwag kang matakot, Ipo. Hindi sila kasing lakas naming mga sarangay. Hindi naman ako natatakot . Nakakasulasok lang yung pagmumukha ng mga kalaban natin. Parang ayokong hawakan. Umadikit man lang yung kamay ko sa balat nila. Tugon ng binata. Ang wangis na mga nilalang na ito, may hahalin tulad sa mga hayop na may 4 na paa. Kulay itim ang balat, na tila gumagalaw ng kusa. Hinambalos ng Haring Sarangay ang ilan sa kanila. Ganon din ang ginawa ni Ligaw. Nagliparan ang mga ito palayo, at nang mapagtantong wala silang kalaban-laban, nagsipagtakbuhan ang mga ito dala ang katawan ni Raul, maging na mga kasamahan. Ano ba yan? Yun na yun? Ang pakay lamang nila, kunin ang katawan ng kanilang Panginoon para kainin. Ito ang kapalit ng kontrata sa kanila ni Raul. Mabuti naman kung ganun. Para bakuran na lang namin yung poproblemahin ko. Ikaw, Ligaw,
Anong plano mo? Ngayong naayos na yung problema niyong pamilya? Hindi ko pa alam. Iisipin ko pa. Pero habang nagmumuni-muni, mananatili muna ako sa mundo ninyo para tulungan kang mag-araro. Kung yan ang pasya mo, hindi kita pipigilan. Pero nag-aantay sa'yo ang tahanan mo, kaya huwag kang mag-aatubiling umuwi. Pwede ba akong sumama doon? Saka mo na pag-isipan yan, Ipo. Ang dapat nating intindihin ay kung paano ipapaliwanag sa lolo mo ang lahat ng ito. Wika ni Ligaw habang nakaturo sa malalaking butas na kanilang bakuran. Nasira din ang kural, maging ang maliliit na bahagi ng tahanan. Matapos ang pangyayari, muling nagbalik sa dating gawi ng buhay si Ipo. Nagpatuloy sa pagsasaka ang binata sa tulong ni Ligaw. Maliban sa pisikal na tulong ng bawa, naging maswerte sa pamumuhay si Ipo. Nakapag-ipon ito ng sapat na pera upang palawakin ang taniman at kalaunan ay naging hasyenda. Sa kabila ng karangyaan, hindi nakalimot si Ipo sa pinagmulan. Maraming kababaryo ang binigyan nito ng pagkakakitaan at kalaunan. Kinilala bilang isa sa pinakamayaman at pinakamabait na tao sa bayan. Naging inspirasyon sa marami ang kwento ni Ipo, maging ang hiwagang bumabalot sa pagkatao ng binata. Nanatili itong sikreto hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya at para tularan ng mga anak. Ikwinento ni Ipo sa mga ito ang nangyari at pinagmulan ng kanilang kayamanan. Sa kasalukuyan, naroon pa din ang rancho ni Ipo, ngunit ginawa na itong atraksyon ng mga turista. May ilang bahagi ng lugar na natiling pribado. Alang-alang sa respeto kay Ipo, makikita pa din sa lugar ang estatwa ng malalaking sarangay bilang pag-alala sa naging kwento ng buhay ni Ipo at nang minsan itong mag-alaga ng engkantong kalabaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.